Magandang umaga. Dito tayo sa Benguet project natin. At ngayon nga po bibigyan ko kayo ng update dito at konting tip at tutorial sa pagkikisame natin. Kasi may mga nagtatanong paano nga daw ba pag hindi iskulado yung wall natin. Paano nga ba na ayaw nagkikisame? Paano ba natin makikita na tuwid at saka maganda yung kisame natin na kahit hindi iskulado yung building. So yun po yung ating pag-uusapan ngayon. So sa ngayon, ayan, bigyan ko muna kayo ng update para sa proyekto natin dito para magkaroon ng update dito. So narito tayo ngayon sa Benguet project natin. Dito, ayan, ongoing kami sa pagkikisame sa taas. So bali dito na prepare po muna namin dito kasi wala kaming pag-iimbakan ng gamit, kaya sabi ko mapuli dito sa may pinaka ground floor natin. So ito, napanood nyo na to sa mga last vlog natin, no? Ayan, pinapag-gray na natin. Ayan, napatingan na ng Acrytex primer. Yung ibang part naman ay minamasilyahan na ho natin. So dito sa part na to, nakikisame na nga tayo. Kaya ito, na-encounter daw ng karamihan at nagiging problema din ng karamihan. So trabaho ko bilang isang taga-masig at saka taga-patakbo ng isang proyekto as a contractor, and syempre ito yung gusto kong ipakita rin sa inyo para mas maintindihan nyo rin. So bilang kumuha ng proyekto na ito, dapat maayos din yung pagkakagawa. So dito, may napansin kasi ako dito sa tropa. So usually, ito kayo sinasabi ko lagi, na-encounter natin to lagi. Pero yung meron kasi yung iba hindi naman gaano meticulous pagdating sa disenyo at saka doon sa may mga sukat. So sa akin kasi, syempre ang inaalagaan ko dito ay yung kung ano yung itsura ng ating proyekto. Minsan meron akong nagiging basihan na yun yung dapat na masunod. Ano nga ba yung gusto ko ipaalam sa inyo? So pagdating dito kasi, kung napansin nyo to, pagpasok natin dito, itong living area. Yan. Itong living area na to, ibig sabihin meron siyang kisame. So pag living area kasi, syempre sa akin naman, iniiba ko yung mga disenyo na kung saan naaangkop dun sa gagawin nating design. Malaking bagay sa akin yon na dapat alam natin yung mga ilalagay natin. Dito meron akong laser leveler para may pakita ko sa inyo kung ano yung kailangan kong paliwanag. So may laser leveler ako dito para mas may paliwanag ko sa inyo. Bali dito kasi, yung sabi ko kanina, may kanya-kanyang disenyo bawat area. Kagaya nito, yung ating living area, may design ako para dito. And then dito naman, ito yung kitchen niya. At the same time, ito yung magiging center island. So magiging dining na rin ho siya. So maliit lang kasi itong part na to, pero ang gagawin natin center island na magiging dining na lang ho siya. Meron din siyang design ng kisame. Ang isang bagay dito, kapag ka may design yung kisame natin, usually may cove o kaya may drop, dapat ho yan, meron tayong sinusunod na linya para ho masabi natin na, uy, kahit saan ka mapunta dito sa part na to, yan. Kasi syempre, pagka tuwid kasi yan, tinitingnan natin kung tuwid nga ba talaga yung kisame. So dapat yan, kung ano yung tama ng kisame natin dito, kung tuwid dito, dapat magiging tuwid din ho doon. So dapat yan, kumbaga yung sukat dapat nandun. Hindi dapat mawala yung sukat na yun. Kaya nga po, dito, papaliwanag natin kung paano ba natin kinukuha. Kasi ang nagiging sitwasyon dito ay kung paano. Yun yung tanong na malaki. Paano kung hindi eskwalado yung building? Hindi ho nagkatama yung asintada o kaya naman yung biga. So minsan kasi meron yung mas makapal yung palitada, meron din yung mas manipis na palitada. So minsan yun yung nagiging struggle natin at hindi napupunan ng ibang mga manggagawa, at the same time yung nagpapagawa. Bilang isang contractor, sabi ko nga kanina, trabaho ko ito na minsan pinupuna pa nga ho ng iba, ano daw yung trabaho ko. So ito yung trabaho ko, mga kamusta. Kaya nga lagi natin sinusupervise yung mga proyekto na dapat ipaalam din natin kung paano pinapatakbo yung mga ganitong proyekto. Sa kisame, napaka-importante sa akin na tuwid po yan. Dinouble check ko to kasi syempre malayo tong project natin dito sa Benguet. Yung mga 3 araw o kaya 2 araw na wala ako dito, may mga natatapos na tayo, may mga nagagawa na tayo. Kaya sabi ko sa tropa kanina, may nakita akong mali. So yung mali na yun, pwede namang i-repair.
So, sa ngayon kasi framing pa lang naman tayo. So ibig sabihin, hindi pa gaano malaki yung problema kung sakali na may i-repair tayo. Yan naman po ay hindi naman po pang-iinsulto sa mga tropa natin. O kaya naman ibababa yung, kumbaga yung kaya nilang gawin, kundi nagiging open-minded sila. Kasi nga, syempre mali na nga, alam pa panindigan mo pang mali. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. So ngayon mga kamusta, baka sabihin nyo ulit na paligoy-ligoy na yan. So eto yun. Dito sa part na to, may kinukuha kaming basihan na sukat. Ayan. Mula dito sa may biga na yan. Ngayon, dito sa part na to, kinuha na rin ho natin yung sukat niya. Naka-eskwala po yan, ibig ko sabihin. Itong part na to. Eskwalado po yan. Pero pagdating dito sa part na to, meron kaming eskwala na nawala sa linya. Kaya nga po, yung sukat na kailangan sana namin maging basihan ay nawala na ho siya. Kasi dito, yung sinabi ko kanina, dapat kapag katuwid po yan, dito sa part na to, kahit na hindi ko sila nagkatama ng linya, o lalong-lalo na kung nagkatama sila ng linya ng kanyang cove, mga kamusta, kasi ito, meron pang idadagdag dito hanggang nasa 30 cm pa yung may dadagdag. So, ibig sabihin malapit na ho siya. So, makikita mo yung imperfection ho niyan kapag ka ito, eskwalado to, pagdating doon, hindi na ho siya eskwalado. Kasi nga, ang sinunod kasi dito sa part na to ay yung wall. Pero dito eskwalado to. So, ibig sabihin, itong part na to, ito sana yung masusunod kasi ito yung eskwalado. So, sa building kasi mga kamusta, na-encounter lagi natin to kasi nga, sabi ko nga, hindi naman po 100% na lahat po ng ginagawa natin ay perfecto. No? So, wala naman pong perfectong gawa. Sa totoo lang, wala po talaga. Sa dinami-dami na na-encounter ko o napuntahan ko mga proyekto, gawa ko man o hindi, wala pong perfecto. Kaya nga po pumapasok po dyan yung diskarte na tinatawag para ho kahit papano ay hindi pintasan ng ibang tao o kaya naman ng ating mga mata, lalo na kapag ikaw ay gumagawa, kayo lang din yung makakapansin ng mali sa isang mga building, mga kamusta, no? So ngayon, gamit yung laser leveler natin, kinuha ko yung eskwala dito. Yan, may sukat tayo dyan, tapos may sukat tayo doon. Yun na ho yung magiging basehan natin papunta doon. Para ho, yung tuwid dito at saka dito ay tatama yung tuwid niya. So, tingnan natin yung pagkakamali dito. Bali, ito kasi, kumbaga ito kasi, sinukat mula din sa may biga na to. Eh kung titingnan natin yung biga doon, ayun o, naka-offset ng 0.5. Doon naman, naka-offset ng halos mga nasa 0.8. So, malaki yung diferensya. So, kung titingnan natin to mga kamusta, dito kasi sa may biga na to dapat yung magkakatama. Ito na nakalubog din yan. So ito naka-usli siya. Yun sa pay part na yun, kumbaga hindi siya dumiretso. So ibig sabihin hindi ho tumama. Kaya kung napapansin niyo dito, kung susukatin natin to, dito sa may base natin dito sa may laser na yan. Ayan, dito sa may cove natin, no? Kasi cove to. Ayan. So halos 29.6 cm yung sukat. Pagdating natin dito, kasi ito yung lapis natin tsaka yung laser natin. Ayan yung laser din natin, tumama. So kita nyo naman yung laser, no? Yung verde na yan. Pagdating dito, nasa 36.8 cm. So ilan yung difference yan? Napakalaki. Kaya nga pag naandun ka, makikita mo na hindi eskwalado at saka hindi nakapantay yung tuwid ng ating drop ceiling dun sa kabilang banda. So dapat yan, kapag kumukuha kayo ng ganitong design yung mga kamusta, lalo na kapag magkakatama lahat ng mga cove natin o kaya yung design nyo natin, dapat ho yan straight na straight, tuwid na tuwid. Napakalaking challenge pa niyan ay paano kung hindi sila magkapantay, pero mapapansin mo yung imperfection o kaya naman hindi eskwala dun sa may part na yun, lalo na kapag nakatayo ka dun. And then at the same time, pag nakatayo ka rin dito, makikita mo rin na hindi rin ho siya tuwid. So napaka-importante mga kamusta, no? Magbe-base kayo na kahit hindi ho eskwalado yung mga walls natin, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ho pantay-pantay ang pagkakapalitada, hindi rin ho pantay-pantay yung pagkakalagay natin ng mga biga. So sabi ko nga sa inyo, wala pong perfectong gawa. Kaya nga po, eto, nung napansin ko to kanina, sabi ko, sige, adjust natin para hindi ho magkaroon ng problema pagdating nung time na kumbaga maglalagay na ho tayo ng board, pagka magkokompleto na tayo ng mga PVC. Yung bagay na yun, mga kamusta, mapapansin nyo na, ay bakit ganon? So, kumbaga tapos na, tsaka mo lang siya mapapansin. So, dapat sa layout pa lang ho, dapat dino-double check na ho tayo. Okay, dino-double check na ho natin, no? Kaya nga po, yung sinasabi nila, pinapakita daw namin yun. Kailangan din namin pakita yung mali namin.
Yung mali kasi mga kamasta, inaayos na ho namin kaagad. Yun yung isang paraan ko. Inaayos na namin kaagad yung mali, kaya nga po, wala na ho tayo ipapalabas na mali. Sabi ko nga kanina, nakita ko to na mali, ayusin natin kaagad bago natin siya latagan ng PVC o kaya yung gypsum board natin. So hopefully, naintindihan nyo yung part na yun at makapulot tayo ng konting idea. Ayan o. So halos framing na ho yan. Ilalagay na lang ho tayo ng mga hanger. Kukumpletuhin yung design nyo dito. Kukumpletuhin yung design nyo dito. Abangan nyo po yan kung ano yung kalalabasan ng design nyo natin dito. Okay? Okay, so tatapusin na natin yan. Habang nagpipintura na rin ng wall to mga tropa. Ayan o. So gamit yung sanding machine natin para mabilis. Kaya tinan nyo, yung mga ganyan, bukol po yan. Mga parang semento na yan. Then dito naman, ayan. So tiles insulation tayo. Habang tinatapos yung kisame natin dito sa may pinakabungad kasi yun yung layout ng floor tile natin. Siyempre, pinapatiles ko na yung master's bedroom. Pero itong master's bedroom natin, mayroon may pagka-twist to. Lalong meron tayong column dyan. Pero abangan nyo kung paano ko ba siya aayusin. Paano ko ba siya i-design, no? At sa ngayon, ayan, ito yung gagawin natin ngayon. Itong part na to, tsaka yung part na yun. Kumbaga lahat ng sulok na ito. So, abangan nyo to mga kamasta, no? At para makita nyo yung magiging outcome. So dito, ayan, tinan nyo yung wall natin. Mga retouching na lang yan. And then, finalization na ho kami yan pagka nakapag-tiles na ho tayo. Kasi ang tinatapos lang muna naman natin ay yung kisame lang naman dyan sa part na yan. Okay, so abangan nyo to, no? At dito sa part na to, ayan, no? Ito ko, pinatigil ko nga ito eh. Bali, dapat ma-primeran lang sana. Kasi ang lalagay ko dito, fluted panel. Yan. Abangan nyo yan. Kaya siya may abang na PVC na ganyan kasi wall lang po ang lalagay ko dyan. Tapos yung naalis dito na para dun sa may handrail natin ay gagawin natin glass yan. Okay, so pupunta na rin tayo. Uwi na rin tayo ng Biskaya. Halos wala pa tayo uwi mula nung pumunta tayo ng Manawag. Kaya biyahe na tayo ngayon, mga kamusta, no? So kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. At uwi tayong Biskaya uli. Ingat po tayo lahat. Bye!